Yun! Magandang araw po mga kaibon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay 5 common mistake ng newbie na katulad ko o baguhan sa pag-iibon. Ayan, kung ikaw ay balak mong mag-alaga ng ibon, isa ka ring baguhan, ay halika't samahan mo ako at pag-usapan natin yan. Number 1, size ng nest box. Ayan, nung nag-uumpisa pa lang ako, mali yung nabili kong nest box noon. Nabili ko para sa mga African Gois, maliit yung nabili ko, parang pamparakit yata yun, no? So ang standard size para sa mga albs, yan, sa mga African lovebirds ay 8 by 8 by 10. At ang standard size naman ng nest box para sa mga parakeets ay 6 by 6 by 10. So yan mga kaibon, yung standard size ng nest box. Number 2, silip ng silip o bukas ka ng bukas ng nest box nila. Ganyan rin ako nung nag-uumpisa pa lang ako. Araw-araw kong sinisilip ang nest box nila kahit wala namang itlog ito. Dapat iwasan natin to mga kaibon. Bakit kailangang iwasan? Dahil minsan po may mga breeder po tayo na masiselan. Kaya minsan po magugulat na lang tayo, wala na yung itlog nila dun sa nest box, basag na. Kung hindi naman ay wala na yung painakay mo, yung kapipisa pa lamang, nawawala na. Kasi po nai-stress sila dahil silip po tayo ng silip. Kaya po iwasan natin mga kaibon ang pagsilip sa nest box nila. Okay po mga kaibon? Dumako naman tayo sa pangatlo. Sobrang daming magbigay ng patuka. Yan po ang number 3. Mali po ito dahil pag nasobrahan po sa taba ang ating mga ibon, magkakaroon po sila ng sakit na sapola. 20 grams o 20 ml. Ganito lang karami dapat ang ibigay mo sa mga breeders mo. Isang scoop at kalahati ang binibigay ko sa mga breeders ko na African lovebirds. At isang scoop lang para sa mga parakeets na breeders. Saka ka na magdagdag pag may mga papisa ka na o may mga painakay ka na. Ayos po ba mga kaibon? Number 4, isinalang na kahit bata pa. Naku, mali po ito mga kaibon. Bakit ko po nasabing mali ito? Kasi ang epekto po nito ay may tendency pong magloko yung mga ibon. Ito po yung magbabaon sila ng itlog pagkatapos po nilang umitlog. Ang isang tendency pa nito ay magtataka ka na lang nakatatlong clutch na ang parisan mo pero wala pa rin fertile o infertile pa rin ang mga itlog nila. Kasi po yung ibon ay bata pa, hindi pa po matured. Kailangan po kasi ng ibon maging matured bago po sila makapagbigay ng fertile na itlog. Okay po mga kaibon? Kaya dapat po ay matured na bago po natin isalang ang mga ibon natin para po hindi po sayang yung oras at hindi po masayang yung paghihintay natin. At may isa pa po pala mga kaibon, prone sa egg binding ang mga young o bata pa na mga hen. So delikado po sa ibon pag nag-egg binding po sila o nag-egg bind. Maari po mag-cause ito ng death nila. Kaya hanggat maaari mga kaibon, pag young pa o bata pa yung mga ibon natin, huwag po natin silang isalang. Hayaan lang po natin silang mag-matured bago natin sila isalang. Okay? Number 5, presyo ng ibon. Minsan pag hindi nyo po alam ang presyo ng ibon, pag nagsabi yung seller na ganito ang presyo niyan, magtataka ka, ba't grabe naman ang mahal nun? Kasi nga hindi mo alam na ang presyo na yon ay sakto lang para sa ibon na yon. Kung minsan ay hindi mo pa alam na mura na pala yung binibigay sa iyo ni seller. Kaya importante po talaga na alamin po natin ang presyo bago tayo pumasok sa pag-iibon para hindi po tayo makabili ng overpriced na ibon. At yan po ang 5 common mistake ng isang baguhan o isang newbie sa pag-iibon na katulad ko. Sana nag-enjoy po kayo mga kaibon sa topic natin ngayon. At marami po sana kayong aral na natutunan. Hanggang sa muli po mga kaibon. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and follow. Iyong!